kung ano pa man. Grabe tong laban na to. Nagulat din ang Onyx Indonesia sa hinati dito ng CLPH. Pero mas magugulat tayo sa mga insights ng ating mga tropa dyan sa panel. Maraming salamat sa ating mga casters. Napakagandang bungad para sa Team Liquid Philippines with that first pick, Arlott, na hinawakan ni Sanford na nagdikta ng early to the mid game all the way sa snowball ng ating Baby Cakes tandem. A perfect game para sa Baby Cakes. Nagbabalik tayo dito sa ating panel. Uumi pa rin kasama dito si Chantel and Athena. Ang ganda ng laro ng TLPH ngayon. Oo, sobrang linis ng performance nila dito. Mainit si Kuya Sanford. Ang ganda ng mga unbreakable din ni JP. And even dun sa final moment, or hindi, nung sinisira pa lang nila yung inhibitor turret, nagano pa nag-final slash si Sanford, pang asar lang. Kasi alam niya na pag dumating na yung Lord, or magpupush na sila sa may bottom lane, may final slash na ulit siya. And this is Team Liquid na activated yung Baby Cakes duo, mainit yung Sansan duo, and at the same time, ready si JP anytime. Ready to put his life on the line as long as hindi nga mahawakan dito sila. Na by the way, Untouchable 707. Natira! The Lone Stallion kasama yung Lord na ipush pa ng Team Liquid Philippines. Men, kinabahan ako ng bahagya. Buti na lang uha nila. Dumiretso sa goal. Dumiretso lang sa goal. Hinahampas yung Torre. Onyx ID against TLPH. The 6th man of the year. Enhanced na Lord. Naipanalo ang laro na ito. Pero pasa na natin sa ating panel. Maraming salamat sa ating mga casters. Nagbabalik nga tayo dito sa panel. Umi pa rin kasama si Athena and Chantel. Narito na tayo sa match point para sa Team Liquid Philippines. Agarang kumuha ng dalawang magandang victory aside ng TLPH. Pero itong game number 2 na ito ay sobrang malapit at sobrang napatagal. Oo, kung tama si Burrito din kung hindi snubber, yung kung friendly Lord to na nakuha ng ng TLPH, baka nadepensahan pa siya ng Onyx Indonesia. But yep, sobrang ganda nung naging matchup. Or naging performance ng both teams for this game, and kitang-kita mo na talagang nag-shift sila ng direction every time na lalapitan si Oheb. Ayan, perfect example. If ever nalalapitan si Savero. But all in all, for Team Liquid dito, talagang eyes on the prize. Alam nila kung sino yung kailangan paggigilan, and we really have to commend yung moment na nakuha nila si Sands before the Lord take. Parang even if it means na ma-improvise yung whole rotation natin, as long as we get the target right, it's all that matters, diba? Sacrificing Sanford as well as JP na up until the end, medyo kinabahan ng mga kababayan natin dito sa Ultimate Defense for TLPH. Pero fret no more na nakuha nga nila supladong Lord. Kumbaga nakita natin yung pinaka-highlight nila ng TLPH is to survive long enough na makampas enough dito yung Lord. And pati yung iba, nag-lock tower na rin sa Onyx. By all means, napakaganda na naging laro dito ng Onyx Indonesia, especially for me, si Savero, na naging maganda yung kanyang pagmamicro sa mga teamfight na yan. Katulad na lamang yan kung saan parang na-maximize niya talaga yung ability kit dito ng Moskov. But at the end of the day, iba pa rin kasi talaga yung power spike and burst damage na meron dito ang Team Liquid Philippines. At ramdam mo talaga yung frustration mula sa Onyx Indonesia dahil napakalapit ng laro na yun. Kamunti ka na. That was a particularly great game mula kay Sands na nagkaroon nga ng somewhat perfect early to the mid game. Pero nung napitas siya, doon na nagbago ang istorya para sa Onyx. Ang kill at another. Babalik na nga tayo dito sa ating panel. Umi, kasama dito si Chantel and Athena. Naging maganda ang mala royal duo na pinakita ng Onyx Indonesia doon with the Estes and the Barats. Naging, sabihin na natin, dominating ang early game para sa Team Liquid. Nagawa ng paraan ng Onyx Indonesia ang larong ito. Oo, kasi kung tinirin natin early game talaga, wala talagang pang-hold kasi yung Onyx Indonesia dun sa hero ni Oheb. Kaya kung mapapansin nyo, napakaaga na sumasama ni Oheb sa team fight. Kasi diba normally, pag nakikita natin na may kulot, parang mid to late game mo pa talaga expect maging part ng team fight. It just so happened that for Onyx Indonesia, nagkaroon ng kills dito si Savero, naka Sky Piercer, and then nakahabol sila in terms of gold. Tas sumakit na rin yung hero ni Sans. But technically, TLPH talaga yung panalo early game. For Onyx, all they needed to do was somehow wait, drag out the game as long as they could.
give Savero the kills, nakukuha naman. And as well as si Sans na marami na bigla kasi napakasakit ng Star Shatter niyan. Considering the Star Shatter has a low CD, so technically spammable ito. And to this last team fight naman is medyo may question mark kasi nga nandito na naman ulit yung na-highlight na ni Carl na minsan masyado sila nagiging matapang. Too much aggressiveness could lead to somehow of a downfall at nag-reflect nga yan here onto game number 3. At ramdam natin no, yung mga times na nanggigil ang Team Liquid Philippines. I think pinaka naging turning point dito was a bottom lane siege mula dito sa Team Liquid Philippines kung saan nakuha or na-shutdown dito si Oheb ni Savero. The worst part here is napunta pa kay Savero yung pera na shutdown kill at another bonus kill. Kaya naman naitahi talaga yung late game comeback na ito para sa Onyx Indonesia. Now getting their first game of this best of 5 series. Once again, nilatag na natin ng Onyx Indonesia or ng Sky Kings. Magkakaroon ng kasagutan yan sa pagtatapos ng serye na ito. Game number 4 against Team Liquid Philippines and Onyx ID. The quest for the third title ng Onyx for MSC laban sa kauna-unahan ng Team Liquid Philippines. Yan ang pinaglalaban ng dalawang kupunan, Philippines versus Indonesia. At sa laban na ito, no, may mga bagong lumang nilabas again to Paquito. And gusto ko lang i-mention, no? Ngayon, kiniklear na niya para makalapit yung mga minions dito ng CLPA. Sige, bibit-bit na naman si Kyrie! Nabit-bit na naman si Kyrie! At nabigyan, godlike, double for Sanji! Ang huling pag-asa ng Pinas! Tuloy ang marcha pataas! Team Liquid Philippines stampedes through to the Grand Finals! Pinatunayan ang lakas! Nagdiriwang ang lahat. Team Liquid Philippines dediretso na sa Grand Finals. No words needed para sa certified number 1 jungler in the whole world, Carl TZ. Nakita mo naman yung gesture niya, tahimik daw sa katapat, tahimik sa mga haters, sa bashers, sa lahat, dahil isa lang ang nasa taas at si Carl TZ yun. Ikatlong beses ng attempt para kay Carlito dito sa MSC and finally makakatungtong na siya muli. Team Liquid Philippines, napakatinding aksyon ang hinatid. Pero para mas malinaw sa atin ang lahat ng mga naganap na yun, ipasa muna natin sa panel. At kumpirmado na nga ang ating Grand Finals. It's going to be SRG OG ng Malaysia and Team Liquid ng Philippines. Welcome back dito sa ating panel. Umi pa rin kasama si Ate Chantel and Athena. Matapos ang 4 na laro na i-secure na rin ni Carl TZ ang kanyang MSC 2025 Grand Finals appearance. Oh, tsaka pwede na ulit interview ni Eterna si Carl. Tanungin kung great din ba mag-coach si Coach RC. Kasi diba sabi, pag maganda at nanalo sa draft, ayan na talaga. But yeah, masterful draft from Coach RZ. Kind of feel like for Onyx ID dito, medyo nag-overthink sila. I mean, kita mo yung struggle. Lalong-lalo na dito. Walang pang clear na minion wave. Napansin pa ni Umi na ginagamit pa ni Savero dito yung ultimate nung Harith. Para lang talagang madepensahan yung Lord. And wala eh. TLPH happened. Goated happened. And everything happened doon sa paraan na gusto na